Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli magandang araw, magandang gabi, anumang oras po kaming nakararating sa inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po kaming nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo kami ngayong huling gabing ito ng ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo para dito po sa session na ito na atin pong isinasagawa. Ito na po ang ating ikapang-14 na araw sa tulong at sa awa ng Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong muling mabuting pagkakataon ngayong gabing ito. At minsan pa po, ipinagkakaloob na namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Tuloy na po tayo mga kapatid dito sa ating paksa ukol ito sa bautismo. Meron pong bautismong itinuturo sa Biblia. At yung bautismo na ibabahagi namin sa inyo, itong tunay na bautismo sa Biblia, na palagay ko hindi ko matatapos ito ngayon. Bukas natin itutuloy ito kung loloobin ng Diyos. Meron pong tunay na bautismo na makapangyarihan sa Biblia, makakapagbago ng ating pagkatao. Pati yung ating puso. Gaya nung napag-aralan natin, 4 yung puso, yung 3 ron, masamang puso. Pero may kapangyarihan ng Diyos na yung 3 masamang puso baguhin. Gaya nung nabasa natin sa Biblia. At ang pagbabago po, nag-uumpisa sa bautismo. Kung kailan pinapatawad ng Diyos ang kasalanan natin, at nag-uumpisa yung reformation, yung renovation. 3:5 ng Tito, atin uling basahin kapatid na Daniel. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng paghuhugas, muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Bautismo po yan ang paghuhugas, 22:16 ng gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ayan, ang bautismo po, paghuhugas ng kasalanan. At ang sabi doon sa ating binasa, sa bautismo, paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Doon po sa bautismo, pagkatapos hugasan ng ating kasalanan, larawan nyo ng pagkapanganak nating muli at ng pagbabago o renovation ng ating pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero, yan po ay ang tunay na bautismo. Hindi po yan yung bautismo sa mga iglesyang ang aral ay mali. Ang bautismo po sa Katoliko, walang bisa. Kasi binautismuhan mula sa pagkabata, lumaki, walang bisa yung bautismo. Ang bautismo po, pagbabago. Pagka ang isang binabautismuhan, hindi nakakatanggap ng tunay na bautismo, walang pagbabagong mangyayari. Kaya ang mahalagang bautismo, yung bautismong totoo na itinuro ni Kristo. Aalamin natin ngayon, yung dako o lugar ng bautismo. Saan ba tayo dapat bautismuhan? Saan lugar? Saang jurisdiksyon? Saang dako? Umpisahan natin mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti, ano? Babasa ako ng isang talata sa Biblia, 7:23 ng Ezra. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Ang sabi po ng talata, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Lahat ng utos dapat ginagawa sa bahay ng Diyos.
Meron po kasing jurisdiction o lugar ang utos. Meron pong jurisdiction ang mga itinuturo ng Diyos. Hindi kahit saan, yung aral ng Diyos o yung batas ng Diyos, kahit saan may epekto. Hindi po totoo yun. Pinaladkad mo sa isang iglesyang itinayo ng tao, walang epekto ron yung batas ng Diyos. Meron kasing lugar yung batas 3:19 ng Roma. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Anumang kautusan, anong sinasabi ng kautusan, sinasabi yon sa nasa ilalim ng kautusan, those that are under the law. So there is a place of the law where you can submit yourself under the law. Meron pong nasa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, meron jurisdiction ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, ang epekto sa bahay ng Diyos. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sa English, ang sabi, whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done in the house of the God of heaven. It should have been translated in the house. No? Gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Kaya po, ang pagsunod sa utos, sa bahay ng Diyos sinusunod yan. Ano po ba yung bahay ng Diyos na doon natin susundin ang utos? Basahin natin ang 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saliga ng katotohanan. Ang batas po pala, nasa bahay ng Diyos. Kaya sabi ng talata, kung magluwat ako ng mahabang panahon, upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Sa English, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. the house of God is the church of God. No? Sa Kapampangan, ang sabi riyan, dapat nung ako magluwat kung makabang panahon, bang abalo mo, nung nanong dapat dang panugalian ding tao, ding kautusan panugalian ding tao, king balening Diyos, ay tiyaing iglesia na ning Diyos, amabye. Sa Sibuhanon, sabi, apan kung ako malangan ug dugay, aron masayran mo kung unsang paggawi sa mga tao sa bahay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Sa Ilocano, ngem no mabayagto, tapno amon no kasano ti maiparbeng akababalin ti sangga kabalayan ti Dios. Nga isu ti iglesia ti Dios si bibiyag. Nga adigi ken sa diri ti kinapudno. Kaya ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Yun ang itinuturo ko sa inyo Ayoko magturo ng iba. Kagaya ng iba, tinuro iglesia ni Wesley. Wesleyan Church. May nagturo, iglesia Aglipayana. Kay Aglipa yun. No? May nagturo, iglesia Romana. Sa Roma yun, hindi sa Diyos yun. May nagturo, iglesia Metodista. Kung ano-ano. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Yun ang bahay ng Diyos. Sa loob ng bahay, doon ka dapat sumunod sa utos. Kaya, mga kapatid, kung ang bautismo utos, dapat sa bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos masunod. Nabautismuhan ka, hindi sa iglesia ng Diyos, kundi sa iglesia ang itinayo ng tao, walang kwenta bautismo mo. Nabautismuhan ka sa iglesia ang itinayo ng tao,
Hindi naman yung iglesia na nasa Biblia, walang kwenta bautismo mo. Kasi ang kalooban ng Diyos, yung kanyang iniuutos, masunod sa bahay niya. May bahay ng Diyos. Hindi yung kapilya. No? Hindi yung katedral. Ang bahay ng Diyos, ang iglesia, liwa-liwanag nun. Binasa ko na sa lahat ng wika para hindi kayo magduda. Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Doon sa Kapampangan, ang sabi, balening Diyos, ay tiyay iglesia na ning Diyos. Sa Ilocano, ang sabi, sangga kabalayan ti Diyos, nga isuy ti iglesia ti Diyos. Kaya, ang bahay ng Diyos, yung iglesia, doon dapat sundin lahat ng utos. Nasa loob ng bahay ng Diyos, ang pagpapailalim sa utos. Ngayon, pagbautismo, utos ng Diyos, saan ka magpapabautismo? E de doon sa jurisdiction ng bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Yan po ang maliwanag dyan, mga kapatid. Anong katunayan? Eto, babasahin ko sa inyo ang talata. Basahin natin ang 28-19, kapatid na Daniel. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Siguro narinig nyo na ito lahat kayo Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Si Kristo may sabi nito Kristo mismo. Yan din ang sinabi ni Pedro, 2:38 ng gawa. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Ayon, yung salita ni Pedro, pagbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo, ang itinuturo niyang bautismo, yung itinuro ni Kristo. Kasi pag ginagamit sa Biblia yung salitang sa pangalan ni Hesukristo, ibig sabihin nun, sa turo ni Kristo. No? Pag sinabing sa pangalan ni Hesukristo, ay sa turo ni Hesukristo. Kasi si Kristo ang guro. Siya ang iisang guro. Siya ang nagtuturo ng tunay na bautismo. Kaya ang bautismo dapat nating tanggapin, yung bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Pag tinanong mo si Kristo kung saan yung bautismo, ang sabi niya, ulitin natin kapatid na Daniel. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, maliwanag, ang bautismo sa pangalan ni Kristo dapat maganap sa utos ni Kristo. Na ang utos ni Kristo, siya mismo nagsasalita, bautismuhan ninyo sila ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po. Minali ng pari Ang ginawa ng pari, ipinambabautismo yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi naman ganun ang utos ni Kristo Ang utos niya, bautismuhan ninyo sila in, nagtuturo ng lugar, nagtuturo ng jurisdiksyon. Yung in po o sa ay preposition, nagtuturo ng lugar. Saan magaganap ang bautismo? Sa pangalan ng Ama. Parang magaganap ang bautismo sa Apalit, Pampanga. Saan ka magbabautismo? Nasa Las Piñas ka. Pupunta ka sa Apalit. Kasi ang sabi, bautismuhan sa Apalit. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, may lugar yung pangalan ng Ama. Kung asa nandun yung pangalan ng Ama, dun ka magbabautismo. Hindi yung pangalan ng Ama ang ipapambautismo mo. Makinig po kayong mabuti, mga kababayan, lalo na yung mga intelihenting mga kaibigan natin. I-guide natin ang ating mga kapwa, mga teachers, mga abogadong nag-aaral, na nakikinig ngayon, i-guide natin yung iba na ang sabi sa Biblia, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama. Hindi, bautismuhan nyo sila ng pangalan ng Ama. Walang ganon. Hindi nakalagay,
baptizing them by the name of the Father. No. But baptizing them in, using a preposition denoting a jurisdiction or a place. Bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama. No? Ang ginagamit na talata sa Griego ay yung salitang eis. Eis. Doon sa salitang sa, pangalan ng Ama. Ang kahulugan sa Griego, eis. Na ang kahulugan, a primary preposition to or into, indicating the point reached or entered of place or time. Ayon. Talagang ang preferred meaning nung salitang in na preposition ay yung lugar ang sinasabi. The point reached or entered, yung punto, yung lugar ng place or time. Kaya meron pong lugar ang bautismo eh. Ang bautismo po ay nasa ilalim ng jurisdiction sa pangalan ng Ama. Hahanapin natin kung asan yung pangalan ng Ama, doon tayo magpapabautismo. Bautismoan sa pangalan ng Ama. E asan po ba ang pangalan ng Ama? Ang pangalan ng Diyos, asan? Basahin natin ang 3:14 ng Epeso. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ang Diyos pala may mga sambahayan sa langit at sa lupa. At yung sambahayan ng Diyos, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Kaya yung pangalan ng Diyos, nasa sambahayan niya. Alin ho ba yung sambahayan ng Diyos? Nandun ang kanyang pangalan. Ang iglesia ng Diyos. Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos, yun ang sambahayan ng Diyos. Nandun ang pangalan ng Diyos sa sambahayan niya o sa iglesia ng Diyos. Kaya nga, ang bahay ng Diyos, sabi ni Pablo, na siyang iglesia ng Diyos. Yung sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, nandun ang pangalan ng Diyos. Ang katunayan, basahin natin ang 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng Kanyang pangalan sa makatwid bagay sa Kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Yan ang hindi tinuturo ng mga pastor ng protestante. Meron dako na pinili ang Diyos sa lahat ng inyong mga lipi, ang sabi niya nung una, na paglalagyan ng kanyang pangalan. Alin yun? Sa makapitbagay sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Doon nyo siya hahanapin, doon kayo paparoon. Ano? Alam niyo mga kababayan, ito hindi tinuturo ito ng ibang iglesia. Na yung pangalan ng Diyos, may pinaglagyan nun. Yung bahay ng Diyos. Ikalawang Kronika 7:16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Sabi ng Diyos, aking pinili at itinalaga ang bahay na ito. Meron siyang binabanggit na bahay na noong panahong una, sa panahong Israelita, yung itinayo ni Solomon. Pero itong bahay na binabanggit niya rito, parang prophetic pronouncement, isang deklarasyong parang propesiya, meron siyang tinutukoy na bahay na magpakailanman, hindi masisira. Kasi yung bahay na itinayo ni Solomon, sinira ng mga Romano yun eh. Sinira ng mga taga-Babylonia yun eh. Yung bahay na templo na tinayo ni Solomon. Pero meron siyang binabanggit dito, mga kababayan, pakinggan yung mabuti, tingnan nyo lang. Sabi ng Diyos, itinalaga ko at pinili ko ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Merong bahay na hindi masisira ng tao. At ang pangalan ng Diyos, doroon magpakailanman.
Alin yung bahay na yon? Na pinili ng Diyos, na ang pangalan niya doroon magpakailanman. Bahay na hindi masisira. Alin yon? Ulitin natin ang unang Timoteo, kapatid na Daniel. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ayon, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Yung bahay na yon, ang pinili ng Diyos para ang pangalan niya nandoon magpakailanman. Kaya yung iglesia ng Diyos, hanggang sa walang hanggan, mananatili yan Yung iglesia ng Diyos Hindi pananaigan niya ng Hades. Yung iglesia ng Diyos, panukala ng Diyos siya na walang hanggan. Basahin natin ng Efeso 3:10. Upang ngayoy sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon ang liwanag. Sa pamamagitan ng iglesia, by instrumentality of the church, ipapakilala ng Diyos ang kanyang karunungan ayon sa panukalang walang hanggan. Kaya yung iglesia, panukalang walang hanggan ng Diyos yan. Ibig sabihin, kahit mawala na ang langit at lupa, mananatili pa ang iglesia. Yung iglesia, yan ang bahay ng Diyos. Na diyan doroon ang aking pangalan magpakailanman, sabi ng Diyos. Pinili ko ang bahay na ito upang ang aking pangalan dumuon magpakailanman. Asan ngayon ang pangalan ng Diyos? Nasa iglesia. Kaya sabi, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Hahanapin mo kung asan yung pangalan ng Ama, doon ka magpapabautismo. Asan yon? Ang pangalan ng Ama nasa bahay niya, sa sambahayan niya. At yung sambahayan niya o bahay niya, yun yung iglesia. Kaya, doon ka magpapabautismo sa iglesia ng Diyos na kinaroroonan ng kanyang pangalan. Ang katunayan, mga kababayan, eto, babasa ko, sa 12:13 ng unang Korinto. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Tingnan nyo, mga kapatid, ang nakalagay sa Biblia. Yung Griego, yung Hudyo, yung mga unang tao na bautismuhan lahat. Saan? Sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Saan nagaganap yung bautismo? Sa isang katawan. Alin po ba yung katawan? Na doon sila binotismuhan lahat. Basahin natin ang Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, ang iglesia po, maraming simbolism. Ang iglesia isinimboliko sa bahay. Ang iglesia ay sinimboliko sa katawan. Ang iglesia ay sinimboliko sa isang ilawan. Ang iglesia ay sinimboliko sa isang bayan. Isinimboliko rin sa isang bansa. Maraming simboliko po ang iglesia. Ang isang simboliko ng iglesia, isang katawan na may iba-ibang sangkap. Ang sabi ng Biblia, sa isang espiritu, binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, maging tayo Hudyo o Grego, maging alipin o laya, tayong lahat pinainom sa isang espiritu. Ano po ang bautismo tinanggap nila? Yung bautismo sa isang katawan. Yung katawan, iglesia yun Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya yung katawan na kung nasaan ang bautismo, yun ang iglesia.
Ang ibig sabihin ni Pablo, lahat ng unang Kristiyano, maging Hudyo, maging Grego, maging Alipin, maging Laya, maging Romano, maging Sita, maging Barbaro, lahat ng klase ng tao nung araw, binautismuhan ng mga apostol sa isang katawan o sa isang iglesia. Tandaan niyo mga kapatid, ang valid o tamang bautismo dapat maganap sa tamang jurisdiksyon. Saan? Sa pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama nasa bahay ng Diyos at nasa kanyang sambahayan. Ang bahay ng Diyos at sambahayan niya ay ang iglesia ng Diyos. Kaya dapat ang bautismo maganap sa iglesia ng Diyos, sa loob ng bahay ng Diyos. At doon sa isang simboliko, dapat ang bautismo maganap sa katawan, na ang katawan ay ang iglesia. Yun din ang suma no? Ang bahay iglesia, ang katawan iglesia, doon dapat mabautismuhan. Anong katunayan? Na ang bautismo nandun sa isang katawan, hindi sa lahat ng katawan, hindi sa lahat ng iglesia. Kasi isa lang naman yung katawang totoo. Isa lang yung bahay ng Diyos na totoo. Yun ang iglesia. Basahin natin ng Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Tingnan ninyo, lahat ng totoo, pinagsama-sama ni Pablo. May isang katawan, hindi dalawa. Mag-ingat kayo mga kapatid na baka akala nyo, pwede yung dalawa ang katawan o tatlo o apat. Isa lang po ang katawan. May isang katawan. Uulitin natin ang kahulugan ng isang katawan. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, ang iglesia ang isang katawan. Sabi ni Pablo, may isang katawan o isang iglesia at isang espiritu. Kaya sa isang iglesia na katawan, ang dumadaloy isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ang pag-asa ng pagtawag nasa iglesia. Nandoon ang isang espiritu. Tapos, may isang Panginoon sa iglesia. Ang Panginoon Kristo. Isang pananampalataya sa iglesia pa rin. Isa lang ang pananampalataya, hindi iba-iba. At isang bautismo. Kaya yung isang bautismong totoo, nasa katawan yon, nasa bahay, na ang kahulugan ay iglesia. Yung iglesia ng Diyos, na bahay ng Diyos, doon dapat maganap ang bautismo. Tanong ko kayo, saan ka binotismuhan? Sa iglesia ka ba ng Diyos binotismuhan? Sa bahay ba ng Diyos? Ano ibinautismo sa'yo? Hindi ka binautismuhan sa bahay ng Diyos Hindi ka binautismuhan sa pangalan ng Diyos. Ang ginawa sa'yo, ipinambautismo yung pangalan ng Diyos. Parang ganito yun no? Para maintindihan nyo lang ako, mga kapatid. Sumulat ka sa lamesa. Ayan. Susulat ako sa lamesa. Saan ko gaganapin yung pagsulat? Sa lamesa. Sa lamesa. Bautismuhan sa, yung sa, tumutukoy sa lugar, sa pangalan ng Ama. Hahanapin mo ngayon, kung asan yung pangalan ng Ama, dun ka magpapabautismo. Ang pangalan ng Ama, nasa bahay niya. Ang bahay niya ay ang iglesia. No? Kaya, sumulat ka sa lamesa. Nagsusulat ako sa lamesa. Ang ginawa ng pare, yung lamesa ang ipinanulat. Iba ganon, mga kapatid, mag-isip kayo. Yung akto ng pagsulat dapat gawin sa lamesa. No? Yung akto ng pagsulat dapat gawin sa lamesa. Hindi yung lamesa ang kukunin mo at ipangsusulat mo. Ano ang punto ko? Yung bautismo, akto yon. It's an act of faith. Magbautismo sa
pangalan ng Ama. Kung asan yung pangalan ng Ama, doon ka magpabautismo. Ang ginawa nila, kinuha yung pangalan ng Ama, pinambautismo ng pare. Dapat ang bautismo maganap sa tumutukoy sa lugar, preposition, ayon sa Bibliang Grego, sa pangalan ng Ama. Dahil ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Diyos, may lugar. Hindi kahit saan pwede mong kaladkarin. Kaya ang sabi doon sa Ebreo, sa Bibliang Ebreo, doon sa 20 ng Exodo, huwag mong kukunin. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong kukunin, isinalin sa Tagalog, ang sabi, huwag mong babanggitin. Mali ang salin. Ang nakalagay sa Hebrew, huwag mong kukunin. Thou shalt not take. Huwag mong kukunin ang pangalan ng Diyos, gagamitin sa walang kabuluhan. Yung salita na ginamit na thou shalt not take sa English, sa Hebrew, nausaw o nauso. Na ang kahulugan ng salitang nauso, sa kanyang pinakatamang kahulugan ay kunin or to lift. Buhatin, kunin, take. Ang sinalin sa Tagalog, huwag babanggitin. Mali ang pagkasalin. Dapat ang pagkasalin, yung tama yung sa English, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Bakit? May pirming lugar yung pangalan ng Ama eh. Nandun yun lagi sa bahay ng Diyos. Sabi ng Diyos, itinalaga ko ang bahay na ito upang ang aking pangalay dumuon magpakailanman. Kaya hindi mo dapat kunin doon at ilagay mo kung saan-saan. Bakit? May kumukuha ba ng pangalan ng Diyos at inilalagay kung saan-saan? 139:20 ng awit. Pakinggan nyo. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayon, ginagamit ng mga kaaway ng Diyos ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Inilalagay sa iglesyang tayo ng tao. Ginagamit yung pangalan ng Diyos para ipangaral ang maling Ebanghelyo. 24:4-5 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yon, maraming paparito, gagamitin ang pangalan niya, gagamitin ang pangalan ng Ama, ng Panginoong Hesukristo, para iligaw ang marami. Kaya merong kaaway, kumukuha ng pangalan ng Diyos para gamitin sa walang kabuluhan. Ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Kasi, hindi mo na naman dapat na kunin yung pangalan ng Diyos Dalin mo sa palengke, nagtatawaran kayo ng bangos. Napakabarat nung umatawad. Sinabi ko na ikasa yung 10 piso puhunan ko dyan Tatawaran mo pa ng 8. Diyos ko naman, napakawalang hiya mo naman. Ba't pati yung pangalan ng Diyos dinadala mo sa palengke, sa tawaran ninyo na nagsisinungaling naman yung tindera? Binibigay ko na nga ikasa yung sa puhunan 10 na lang, tatawaran mo pa ng 8. Sa loob-loob ko, nakikinig kasi ko Ibig sabihin, ang puhunan niya, 10, binibigay 10. Di wala siyang Sabi ko, nagsisinungaling ito, pero ginagamit, pastor, alam naman nilang nanloloko lang sila pero ginagamit ang pangalan ng Diyos. Pero alam nyo, mga kapatid, yung tunay na Diyos, ang kanyang pangalan nasa kanyang bahay. Ang bahay niya, ang iglesia ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, doon tayo dapat mabautismuhan sa ilalim ng jurisdiksyon
ng pangalan ng Diyos. Nang sabihin ng Panginoong Jesus, bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, hahanapin mo kung asan yung pangalan ng Ama. At ang pangalan ng Ama, nasa bahay. At ang bahay, ang iglesia. Ang tamang bautismo, ang bautismo sa iglesia ng Diyos. Bakit? Yun ang bahay ng Diyos eh. Doon dapat sumunod sa utos sa bahay ng Diyos. Si Kristo nasa bahay din ng Diyos. Hebreo 3:6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ayan, si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay ng Diyos. Si Kristo namumuno sa bahay ng Diyos. 10:21 ng Hebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Dakilang saserdote, 3:1, si Kristo yon. 3:1 ng Hebreo, basahin natin. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote, si Jesus. Sabi niya dun sa 10:21, meron tayong isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Kaya si Kristo, nasa bahay ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, nasa bahay ng Diyos o nasa iglesia. Saan ka ngayon papabautismo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hanapin mo kung nasaan yung pangalan ng Ama, nasa bahay ng Diyos yun, ayon sa Biblia. Hanapin mo kung asan si Kristo, pangulo siya sa bahay ng Diyos. Hanapin mo ang Espiritu Santo, nasaan? Basahin natin ang unang Korinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu Siya ng Diyos sa Korinto. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Nasaan po ang Espiritu? Nasa iglesia. Nasa mga taong bahagi ng iglesia. Kasi yung tinutukoy dyan, templo ng Diyos, bahay ng Diyos yan eh. No? Yung templo ng Diyos, yun yung bahay ng Diyos. Di nyo ba alam kayo ang bahay ng Diyos o templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Kaya yung tatlo nasa iglesia yun eh. Yung Ama, ang pangalan niya nasa bahay niya. Ang bahay niya ang iglesia. Yung Anak, pangulo sa bahay ng Diyos, dakilang saserdote. Yung Espiritu Santo, nananahan sa templo o sa bahay ng Diyos na iglesia. Yung ibang salin dyan, hindi templo eh, bahay eh. No? Kaya lang kinastila nung mga nagsali ng Biblia ng Tagalog eh. Pero kung kukunin mo ang essence niyan, yung templo ng Diyos, yun nga yung bahay ng Diyos eh. No? Sa simboliko ng Biblia. Kaya yung tatlo, Ama, pangalan ng Ama, si Kristo, at saka yung Espiritu Santo, nasa iglesia lahat yon. At doon utos ang bautismo, mga kababayan. Kaya, mag-isip kayo, saan kayo binautismohan? Kung binautismohan kayo, hindi doon sa lugar na dapat na maganap ang bautismo, lalabas ang bautismo nyo mali. Walang kabuluhan. Hindi tinatanggap ng Diyos. No? Kasi ang tunay na bautismo, nagaganap yan sa lugar na kung saan nandoon ang kapangyarihan ng aral ng Diyos. At ang aral ng Diyos itinuturo sa iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos. Parang ganito, no? Halimbawa, sa isang pamilya, kami nung araw, isa kaming pamilya eh. Diyan sa Apalit, meron tayong museum dyan eh, no? Pagpasok nyo po sa museum, makikita nyo yung lamesa namin. Yung lamesa po namin na yon, mas matanda sa akin yun eh. Antik na yun eh, Nara. Nung araw, bilang bahay o sambahayan, ang tatay ko may batas. May batas naman talaga sambahayan eh. Bawal sa amin na magkanya-kanyang kain. Gusto ni Papang, kaya malaki yung lamesa namin,
14 yun eh. Kami sa pamilya, 10 kami. 8 kaming magkakapatid, 2 si Nana at saka si Papang. Nung panahon na yon, yung aking mga unang kapatid, may asawa na, kaya bumili siya ng lamesa, 14. 2 hipag ko, no? Tapos, 8 kami magkakapatid, 10. 2 sila nanay, at 2 katulong. Ang gusto ni Papang, sabay-sabay kaming kumakain. Ang Papang ko, tatay ko, tawag namin sa Ilocano, Papang eh. Ayaw niya na kami aabuti ng dilim sa daan. Kailangan bago dumilim, nasa bahay na kayo lahat. Tapos sabay-sabay kumakain, nananalangin, ganun po si Papang. Kaya ang isang sambahayan may batas. Hindi pwede na tatanggap ang kapatid kong babae ng bisita na hindi alam ng Papang. Ngayon makikita mo yung mga kabataan ngayon yung lalaki nasa kwarto na nung dalaga Pwede Sa amin, bilang bahay o sambahayan, meron kaming disiplina. Bilang sambahayan. Ang punto ko, ang iglesia, bahay ng Diyos. May disiplina. Yung disiplina, yung aral, yung batas, yung utos. Doon sa iglesia yun pinapatupad. Pwede mo ba naman yung batas ng bahay namin ipatupad sa bahay ni Juan? Magagalit si Juan. No? Lalo na ngayon. Ngayon, ang isang pamilya, 4 lang sila, magkakaiba Yung isa nasa Jollibee, yung isa nasa McDo, yung isa nasa Mang Inasal, yung isa walang pagkakaisa no? Sa amin po, sa bahay namin nung araw, hindi pwede yon. Sabay-sabay kaming kumakain. Ang punto ko lang, mga kababayan, ang aming sambahayan may disiplina. Ganon ang bahay ng Diyos. Ang iglesia, nandun ang batas. Doon ipinapatupad ang batas sa bahay ng Diyos. Ulitin natin ang 7:23 ng Ezra, kapatid na Daniel. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Saan po gagawin ang lahat ng utos? Sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, ang iglesia. Isa sa utos ay bautismo. Saan mo gagawin? Sa iglesia ng Diyos. Hindi sa iglesyang itinayo ng tao. Tanungin nyo sarili nyo, mga kababayan, nabautismo na kayo, sabi nyo, saan kayo binautismohan? Sa iglesyang tinayo ng tao, ang aral ay mali, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa hindi nila naiintindihang paraan, kaya kayo po ang magpapasya. Bukas kung loloobin ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid, sana bumalik kayo. Maintindihan niya itong mahalagang aral na ito. Papaano isinasagawa ang bautismo sa bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos? Paano yun isinasagawa? Kailangan bang bautismuhan ang bata? At, ang tanong natin, pwede ba kayong bautismuhan? Kayo bang lahat pwedeng bautismuhan? Sino ang magpapasya na kayo'y bautismuhan? Kayo ba o ang Biblia? No? At kailan kayo dapat bautismuhan? Balikan niyo po yan, mga kababayan. Napakahalaga po ng mga tanong na yan para sa ating kaluluwa. Balik po kayo bukas, humingi tayo ng tulong sa Diyos na makabalik bukas kayo at para maintindihan yung buong buo ang pag-aaral na ito. Kaya bukas po ang bautismo, sana daluhan ninyo yung mga iniwang kong katanungan. Meron na tayong katiyakan ngayon na ang bautismo dapat maganap sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Doon binautismohan ang lahat ng unang Kristiyano. Maging Hudyo, Grego, Alipin, Laya, binautismohan sila sa isang katawan o sa isang iglesia. Babalik kayo para mapakinggan nyo yung final topic natin tungkol sa bautismo. Ang halaga nito, ang magagawa nito sa buhay natin, ang significance nito sa ating kaligtasan, at yung mga iba-iba pang maraming mga tanong na dapat masagot. Naanyayahan ko po kayo uli bukas, 8:00 ng umaga. Mga kapatid, kaya ko sinasabi para makapaghanda yung mga kapatid, at kung meron tatanggap ng bautismo sa iba-ibang lugar,
sabay-sabay na natin silang babautismohan sa mass baptism bukas alas 8 ng umaga diyan sa Pilipinas. Sana loobin ng Diyos bumalik kayo mga kapatid. Kahit wala kayong balak magpabautismo, mas mabuti marinig nyo na rin para huwag kayong madaya ng mga pastor sa ating panahon. Magbaong kayo ng damit, bukas. Huwag kayong makikipag-away, huwag kayong makikipag-diskusyon, tawanan, biruan, magbulay kayo bago tanggapin ng bautismo. Samahan nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid na Daniel? Opo, at paalala po natin sa lahat ng ating mga panauhin, sa atin pong mga kapwa-tao na nakikinig ng atin pong isinasagawa na mass indoctrination, kung nasa kalooban po ninyo na ibig po ninyong magpatuloy para sa atin pong isasagawa naman na pagbabautismo, muli ang paalala namin ang pagtatalaga ng bawat isa sa atin sa gabing ito, mga kapatid. At kung maaari po ay umiwas muna tayo sa iba't ibang mga bagay na maaaring makahadlang sa ating pagtatalaga sa pagtanggap natin ng banal na bautismo. Sa mga may asawa, umiwas muna tayo sa mga gawain ng mag-asawa upang tayo po ay makapaghanda ng ating mga puso sa pagbabalik loob natin sa Panginoon. Maaari po kayong makipag-coordinate sa lahat ng atin pong mga kasamang mga elders at mga kasama po natin ng mga assigned elders sa iba't ibang mga lugar na kung saan po kayo ay naroroon. At kagaya po ng sinabi ng kapatid na Eddie, maghanda po kayo ng inyong damit na maaaring magamit na pangpalit sa pagpunta po natin sa bautismo sapagkat tayo po ay mababasa. At kayo naman po ay aming sasaluna rin sa pamamagitan po ng atin pong mga kapatid sa iba't ibang mga dako. Kung magagawa po ninyo na sa paglapit natin sa Panginoon, kayo ay makapag-ayuno sa araw ng kinabukasan, ay huwag muna kayong kumain hanggang sa makatapos po lamang yung ating pagbabautismo. Subalit kung meron po kayong mga medical conditions at hindi naman po ninyo magagawa, ay naiintindihan naman po ng Panginoon yon. Subalit ang amin lamang po ay makagawa tayo ng pagbabalik loob na may pag-aayuno, kagaya na sinasabi sa Joel 2 at 12. Gayon man ang wika, ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanimbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Kaya po maaaring samahan natin ng pag-aayuno ang atin pong paglapit sa Panginoon upang tumanggap ng banal na bautismo. Subalit, kagaya po ng aming nabanggit, kung kayo po ay mayroong mga medical conditions, kung kayo po ay nagbe-breastfeed o iba pa pong maaaring mga kalagayan na kung saan ay hindi po kayo maaari talagang makapag-ayuno, ay ilapit po natin sa Panginoon. Iwas po tayo sa iba't ibang mga bagay na maaaring makahadlang sa ating pagtatalaga. Kagaya na sinabi nga po ng kapatid na Eli, umiwas po tayo muna na makikipagbiruan, makipagtawanan o ano pa mang iba't ibang mga bagay na magiging hadlang sa atin pong pagtatalaga sa paglapit sa Panginoon. Kaya po nag-aanyaya kami sa mga hindi naman po tutuloy ng pagpapabautismo, kagaya na sabi rin ng kapatid na Eli, ay maaari din po ninyong buuin na mapakinggan ang tungkol po sa topic ng bautismo kahit na hindi po kayo nakahanda na tumuloy sa pagbabautismo. Subalit dun sa mga nagnanais naman po na tumanggap ng bautismo ng ating Panginoong Jesucristo, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa lahat po ng ating mga coordinators. Umaasa po kami na sa tulong at sa awa ng Panginoon ay nakapagsilbi kami sa inyo sa pamamagitan ng paghahatid ng mga aral at ng mga katwiran na atin pong binabasa sa mga banal na kasulatan upang maunawaan natin ang mga bagay na ibig na ng ating Panginoong Jesucristo na ating magawa, matupad at maisakabuhayan. Muli po, nag-aanyaya kami sa inyo para sa araw ng kinabukasan. Ang schedule po ng ating mass baptism ay alas 8 ng umaga,
Philippine Standard Time. At ang lahat po ng iba pang mga detalye ay ihahatid po sa inyo yan ng mga assigned workers sa iba't ibang mga lugar na nakatutok po sa ating ginagawa na mass indoctrination. Salamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na nabuo natin ang 14 na araw na ito ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang bukas po mga kapatid, sa kalooban ng Diyos, umaasa kami na kami ay mapagbigyan ninyo kahit hindi po kayo tutuloy, mapakinggan ninyo ang huling bahagi ng aral tungkol po sa pagbabautismo. Sa lahat naman po ng mga tutuloy, muli po ay maghanda tayo ng ating mga puso at magtalaga sa paglapit sa Panginoon para sa araw ng kinabukasan sa pagtanggap natin ng bautismo ay makita sa atin ng isang pusong nagsisisi at ibig na manumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang dito po mga kapatid, sa lahat ng ating mga kapatid na naging katuwang natin sa pag-aanyaya sa ating mga kapwa-tao upang makapakinig, sana po ay tulong-tulong pa rin tayo na maalalayan ang atin pong mga kapwa-tao na makatanggap ng banal na bautismo. Salamat po sa Panginoon, mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Minsan pa po bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mga kapatid, mga panauhin, nag-aanyaya po kami sa inyong samahan ninyo kami sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, minsan pa kaming nagpapasalamat sa iyo pong mga pag-iingat sa amin, sa iyong paggabay upang matapos namin ang mga serye ng mga paksang aming pinag-aaralan. Salamat po sa pagbibigay mo ng liwanag sa aming mga puso at kaisipan upang kami mga hango sa aming mga maling pananampalatayang kinasadlakan. Ikaw po, Ama, nagpabago ng aming mga buhay. Salamat po. Hindi mo kami pinabayaan na tuluyang mapahamak sa buhay na ito. Sa iyong awa, Ama, naririto kami. Natutong kumilala sa iyo. Ama, sana po patawarin mo ang aming mga kasalanan. Pagpaumanhinan mo po kami sa mga kalikuang iyong nasumpungan sa amin. Sana po mahabag ka sa mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Mahanda ang kanilang mga puso sa pagtanggap ng bautismo. Ang lahat ay matanggap nila ng may buong pananampalataya upang makapagpasimula ng isang tunay na pagbabagong buhay sa harap mo. Samahan mo po sila, Ama. Sana po makapagpasya sila ng kasang-ayon lamang ng iyong banal na kalooban. Kasangkapanin mo rin sana sila sa kanilang mga sangbahayan, mga mahal sa buhay at kakilala, upang ang liwanag ng iyong katotohanan ay makarating pa sa lalong nakararami. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin na karamay-damay sa paggawa, ang mga nagmamalasakit. Sana po gantihin mo ang kanilang mga kabutihang loob sa buhay na ito at sa darating. Bahala ka na po sa aming lahat. Gayon din po sa mga kakasangkapanin mo sa araw ng bautismo. Panginoon, ikaw na po ang bahalang magpaumanhin sa aming mga pagkukulang. Sana po maging karapat-dapat ang aming mga paglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat. Marami pong salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa iyo